Magandang araw po sa inyong lahat. Ito po inyong likod, Freddy, dito sa Amerika. At ako po ay i-discuss ko ngayon ang aking content for today tungkol do sa ongoing discussion do sa PDEA leak na iniugnay si ating Presidente Bongbong Marcos Jr. tungkol do sa drug test na sinasabi nila na addict daw si Bongbong Marcos noong 2012. At parating lang iniikayat na magpa-drug test na uli si Presidente Bongbong Marcos Jr. dahil inuugnay nila ito upang ang gawin ni Presidente Marcos ay bumaba o mag-cause ito ng impeachment dyan sa Kongreso. Pero it looks like hindi sila magtatagumpay. Ito ay halos linggo-linggo o buwan-buwan ay ginagawa nitong suspect na si dating Presidente dating Presidente Digong Duterte na mga pro-China at si Maharlika at iba pang mga sangkot na tao upang bumaba si Presidente Bongbong Marcos Jr. At ang papalit ay si pro-China Vice President Sara Duterte. Nakita nyo, hindi nila maantay ang 2028 at gusto nila ay ilukluk agad si Vice President Sara Duterte na walang ebidensya. Itong ginagawa ni Senator Bato de la Rosa ay nakasisirang puri sa ating Pangulong Bongbong Marcos Sr. sapagkat wala silang maipakitang ebidensya. Unang-una, ang video na inuna nila ay hindi sila nagtagumpay kasi hanggang ngayon ay wala silang mapakitang video. Ngayon, itong ang kanilang witness na ngayon ay yung Expedia agent na si Morales ay nagpakita din ng video, pero ito halatang-halata, gawa-gawa lang. Kaya hindi sila pwedeng lumusot, napakahirap lumusot sa Senado. Unang-una, sinabihan na ni Senator Mig Zubiri, si Bato de la Rosa, na ang investigasyon ng Senado ay for aid of legislation, not for political prosecution. Yun ang sinabi. And wala ho talaga, no? Hanggang ngayon ay pa rin tumigil ito. Ngayon, ibibigay ko na ang ebidensya, tutuldukan na natin ang itong sinasabi nila na pinipilit nila na si Bongbong Marcos Jr. ay hindi addict. Okay? Ito, ayan. Yan ang Senate hearing. Okay? Na iparirinig ko at hindi ko pwedeng dahil baka maano tayo, copyright Okay? So, ito lang po, paririnig ko sa inyo. You said that particularly cocaine ang tinitest ninyo. Why cocaine? Yun po yung hiningi niya Hiningi ni nung pasyente. sinong pasyente? Si Marcos po. President Marcos. Then Senator Marcos. In fairness to St. Luke's, it's very clear here St. Luke's sa drug test report na ginawa nila to Marcos Ferdinand Jr. Romualdez. Ito si Senator de la Rosa. Unahin yung St. Luke's, baka habang hinihintay natin yung ating witness. Yes, unahin natin yung St. Luke's. What about St. Luke's? Anong tanong natin dito? Ha? Ito po ay ginaganap na hearing ng Senado at the Committee on Public Order and Dangerous Drug, no? Na kinonduct noong May 13, 2024. So ngayon, Alexa, what day is today? It's Monday, May 13th. May 13, okay. May 13 dito, pero ngayon ay May 14 na dyan sa Pilipinas, okay? So ito ay katatapos lang ng hearing na to. Okay? Ayan. Sa Drug time, test na? time ano? Yung 2 minutes na drug test. Yes. Sino nagsabi? Yung 2-minute na drug test ay sinabi ng mga doktor, yun ang minimum.
At pag lumakpas, ilalakpas ng mga 5 minutes, hindi na ho mababago. Yung sa 2 minutes, hindi na mo mababago up to 5 minutes. Ito pinapalabas nila na hindi raw legal yung hindi tama yung ginawa nilang procedure. Para marunong pa sila sa doktor, para marunong pa sila sa nagpapa-drug test o yung nagko-conduct ng drug test. Wala naman sila. Hindi naman ikaw ang doktor eh. Kung hindi ikaw ang doktor, okay, maniniwala kami. Di ba? Ikaw Senator Bato de la Rosa. Ikaw ay hindi abogado. Ikaw ay military, PMA. Senador, ang ginagawa mo in aid of legislation, not for political prosecution. Ang ginagawa mo ngayon ay political prosecution. Kasi sinabihan ka ni dating Presidente Rodrigo Roa Duterte na nagtitiwala sa iyo na magagawa mo upang what? To stabilize the government and to convict the President of the Republic of the Philippines for this one. Alam mo ba ginagawa mo, Senator Bato de la Rosa? Malaking damage na ginagawa mo sa pagkatao ng ating Pangulong Bongbong Marcos Sr. And for that matter, you are going to suffer this for the next year election. I'm sure of that. So yung wag nyo iboto to si Senator Bato de la Rosa. Sapagkat hindi na uto mababoto dahil baka may arrest warrant na ito sa ICC because ang ICC ay nandyan yan sa Pilipinas. Okay? And this coming Friday, May 17, ito ay magkakaroon ng rally ang mga Solid North. Ang Solid North dyan sa Liwasang Bonifacio regarding on Vice President Sara Duterte resign. At the same time, allow ICC and support for President Bongbong Marcos Sr. who did a great job making the economy gross domestic product at 5.7% on the first quarter of 2024. Tuloy po natin. 2 minutes. Ikaw yun, Morales. St. Luke's, Rather, yun yung nakalagay doon sa report doon. yes, nabasa ko. Thank you. St. Luke's, Dr. Rana, Yes, sir. you were the one who signed this? Yes, sir. Can you just explain before the committee ano raw yung kino-complain lang yung 2 minutes lapse? Or, Paliwanag ko na 2 minutes. 54 seconds. Before you answer the question, please introduce yourself para malaman namin yung qualifications mo, ma'am. Good morning po. I am Dr. Maria Cecilia Lim. I am the laboratory head of the drug testing. before that, Doctor, I'm sorry to interrupt, Mr. Chair. Can we have our surprise witness be seated here? And Tinatawag yung witness. Hindi ko pwede pakita. he is the former PDEA chief. Of course, you know him very well, Mr. Chair. Yes, in fact, another former PDEA chair here, PDEA Director General, General Kakdak, may former senior officer in the PNP. Kahit na may sakit siya, pumunta siya dito. Inoperahan siya sa likod, pumunta siya dito. So, thank you, sir, for coming over. Thank you. You did not let me down. Thank you, sir, for the invitation. And also, my upperclassman, the former officer of the PNP, General Pilisardo Serapio. Sir, thank you. Again, you didn't let your underclassman down. Si Bato de la Rosa, Senator Bato de la Rosa. Ano ba yan? English natawag doon sa Pilipino kung magsalita ka ng English English Carabao. English Carabao nakakayaw. Sa lahat ng mga military general, ito lang si Bato ang kakaiba, no? At saka si General Macanas. Parang hirap na hirap sa pagsasalita ng English. You know what, guys? When you can speak yourself and express yourself in English, that is one effective tool for communicating and dissemination of information to all
all walks of life there in the Philippines. And it makes sense that you could express yourself freely and fluently as much as possible if you could do it articulately. Okay? Okay, let's continue. Thank you for coming over. Salamat, sir. Chairman, point Yes. of order, Mr. Chairman. Ha? Point of order. Yes, go ahead. Where do we start? With the surprise or... St. Luke's muna, St. Luke's muna. Please continue, ma'am. At saka yung... sige. Go ahead, continue. St. Luke's. So head po ako ng drug testing laboratory ng St. Luke's Medical Center, Global City. So yung 2 minutes and 54 seconds po, kaya po talaga ng drug testing kit. Mabilis pong lumabas yung resulta. Yung mga sinasabi po nilang 5 minutes, yun po yung maximum time na i-allow namin na lumabas yung line ng drug test. Pag lumabas po yung linya, hindi na mawawala yun, negative na kayo. Pero yung naghihintay kayo na mag-a-appear yung linya, hanggang 5 minutes po yung maximum. So we can get 40 to 50 seconds, may resulta na po. 40 to 50 seconds, may resulta na. So yung doubt nila na 2 minutes so fast is not improbable and is not impossible. Correct, sir. Correct? Yes, sir. Okay, we have Hindi the na ba answer. lumabas, Doktora? Um, Good morning po. Please identify yourself. I'm Jeraza Reyes, the drug analyst from St. Luke's Medical Center, Global City. So as the analyst po, yes, may lumabas po na line. So sa drug test kit po natin, meron dun yung control line at saka yung line for the drug analyte. So dun po sa resulta, may lalabas po dapat siya talaga na line as negative. Negative. Yes. Negative. Yes po. Alright. Did you hear that? Negative. Negative, yung dating senador pa, Senator Bongbong Marcos Jr. ng 2012. So, that's it. Negative for cocaine. Okay? Negative. And kung sino ang nag-conduct ay ang mga staff ng mga doktor ng St. Luke's Medical Center. Okay? So, malinaw na po yan. So, I think there is no need for this committee to continue the hearing because this will answer once and for all that the president is not connected or doesn't have any history of use of cocaine. So dapat ito, kasi ginawa nilang issue ito pinalaki nila ang issue until such time na lumabas na ang katibayan ng testimony. Maski na sa court tinatanggap ito. Ito ay parang nasa court na because sworn statement ng mga doktor ng St. Luke's Medical Center. Okay? So I do hope that this will clarify and clear the name of President Bongbong Marcos Jr. This is a big victory for the President of the Republic of the Philippines regarding to itong mga ginagawa ng mga pro-Duterte, pro-Marcos, pro-China, guys. Because ito ay, ito mga rally na ginagawa lang, mga prayer rally, or mausog o nausog rally, ay looks like it being supported, is being funded by China. Nakita niyo, pati ang embassy ng China ay gumagawa ng fake news at itong mga ito ay fake news din. Fake news at ay mga katulad nito si Expedia agent, no? Ay sangkot dito sa conspiracy, asking the president to step down in order for them to put Vice President Sara Duterte into the position of a president. Okay? Pero hindi sila nagtagumpay. So this will end, and I do hope that this I move the motion that the motion for this hearing will be suspended indefinitely. Kasi wala na akong saysay You're just wasting the fund, the money of our taxpayers. At the same time, our money too. The US Filipino here in America,
because it comes from us, the dollar remittances that we send to the Philippines. Okay? Again, this is your host, Freddy, here in America. Never hold your peace. In God we trust. Thank you.